Ako si Shudangsi. Kakabreak lang namin ng ex-boyfriend ko nung isang linggo. At ang kailangan kong gawin ngayon ay... makipag-sex sa lalaking nasa harap ko. Yung kapatid ng ex-boyfriend ko. Maayos naman ang lahat noong araw na yon. Maliban sa Shudangsi, lumabas ka dito! ang biglaang pagambala ng ex-boyfriend ko. Si Sir Che at yung babaeng apelidong Shu, 3 buwan na silang magkasama. Nagbago na ang playboy. Alam ko kung bakit. Siguradong magaling siya sa ganun, di ba? Hintayin niyo hanggang iwan ko siya. Pwede niyo siyang habulin pagkatapos. Talaga, Sir Che, ang ganda ng hipag mo at gugustuhin mo pa siyang pakawalan? Babae lang siya. Kapag sawa na ako sa kanya, ako'y... Liang Tianche. Dangsi. Kaya pala ang kapatid mo ang tagapagmana. At ang alam mo lang ay kumain, uminom at magsaya. Wala ka talagang kwenta, basura. Sino ang tinatawag mong... Ngayon ako naman ang sawa na. Maghihiwalay na tayo. Oo nga. Yung parte mo ay hindi talaga kasing galing. Ikaw. Hoy, Sir Che, okay ka lang, Sir Che. Bahala na. Dahil lang gusto siya ng kapatid ko kaya ako sumunod sa kanya. Tara, tuloy lang tayo sa pag-inom. Choxy, hindi mo ba gusto ang almusal? Hindi. Kasi hindi ako naka-argue ng maayos kahapon. Medyo pinagsisisihan ko. O anak, ilang taon ka na ba ngayon? Parang bata ka pa rin? Sa harap ni Lola, magiging bata ako palagi, hindi ba? Mahal kong anak, na miss kita sobra. Kung hindi ito ang aking hindi pa nakikilalang biolohikal na ama, anong hangin ang nagdala sa iyo sa aming munting tahanan ngayon? May sasabihin ka ba sa akin? Siksi, ang layo ng iyong pananalita ngayon, pero meron talaga akong dapat pag-usapan sa iyo. Wala. Ang laboratorio ng pananaliksik at pagpapaunlad ng pangangalaga sa balat ng aming pamilya ay nagkaroon ng kaunting problema kamakailan. Pondo at teknolohiya ay parehong kulang. Tanging ang mga patent sa iyong mga kamay ang ating maaasahan ngayon. Hindi mo naman gugustuhing masayang ang hirap ng iyong ina, di ba? Bukod dito, ang pagbalik sa pamilya Shu bilang tagapagmana ay mas mabuti kaysa sa pagtatago mo sa munting lugar na ito. Dalhin mo lahat ng mga bagay dito. Paano kung bumalik ka sa panig ni tatay? Bilang tagapagmana ng pamilya Shu, isang mayamang kahalili, ito ang buhay na dapat mong mabuhay. Tagapagmana ng pamilya Shu, mayamang kahalili? Iyan ba ay dapat ipagmalaki? Ang pamilya Shu ay nalulugi ng 3 magkakasunod na quarter, hindi ba? Ang pera sa mga account ay malamang mas malinis pa sa mukha mo. Pansamantala lang iyon. Pero maaari kong isaalang-alang ang iyong panukala. Hindi ko hahayaang masayang ang pagsusumikap ni inay. Eksakto. Ang iyong ina ay nagsakripisyo ng sobra upang malampasan ang teknikal na sagabal ng Radiance at anti-wrinkle na formula. Sa data na naipon ni inay sa loob ng mga taon at makabagong teknolohiya ng AI, tiyak na mapapahusay ko ang bisa ng produkto. Hindi lang nito mapapataas ang radiance at malalim na mag-hydrate, maaari rin nitong makamit isang kumpletong teknikal na pagsulong sa larangan ng anti-wrinkle. Dahil hindi mo ito kayang protektahan, ako na ang bahala. Nag-ayos din ako ng isang pakikipagkita para sa iyo. Ang pamilyang Liang ang nangungunang tycoon sa industriya ng kosmetiko.
kung makapag-asawa ka sa pamilyang Liang bilang tagapagmana ng pamilyang Shu. Kung gayon, ang ating pamilyang Shu ay maliligtas. Ang pamilyang Liang? Hindi ba yun ang pamilya nilang Tianche? Plano mong ibenta ang sarili mong anak na babae? Eksakto. At hindi pa ito na ibebenta. Ang pamilyang Liang ay hindi pa nakakahanap ng tugma para sa alyansa ng kasal. Kaya kailangan mong alamin ito sa iyong sarili. Kaya ikaw ay walang gagawin at lahat ng benepisyo ay mapupunta sa iyo? Lumabas ka, Xiaoxi. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Kung gusto niya ng sobra ang alyansang kasal, hayaan siyang magpakasal mismo sa panganay na binata ng pamilyang Liang. Natatakot ako kung ang panganay na binata ng pamilyang Liang ay pumayag. Siya mismo ang magpapakasal sa kanya, hindi ba? Noong mga panahon na yon, ang iyong ina ay katulad... Hindi humihingi ng marami si Lola. Umaasa lang ako na makahanap ka ng kapareha na tunay na nagmamahal at nagpoprotekta sa'yo. Huwag kang mag-alala, Lola. Alam ko ang ginagawa ko. Ang pagpapakasal sa panganay na binata ng pamilyang Liang, pagiging bayaw ng aking dating kasintahan, pagkuha ng parehong mayamang kasal at paghihiganti, tiyak na hindi ko hahayaang mawala ang ganyang magandang oportunidad. Lahat ay nakamaskara. Sino ang panganay na binata ng pamilya Liang? Miss, pasensya na. Pero parang may problema ang imbitasyon mo. Pwede bang... Pasensya na. Malapit na kaming sumayaw ng partner ko. Pwedeng maghintay sandali? Kilala mo ako? Hindi ba tayo nagkakilala ngayon? Ako si Xu Dangxi. Bakit hindi mo tapusin ang kabutihan? At sumayaw ka sa akin? Hindi ako mangahas na tumanggi. Hindi. Nagpapalabo ng isip ang kagandahan. May seryoso akong gagawin ngayon. Kung kailangan, maaari kang gumawa ng ilang espesyal na hakbang. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, di ba? Naiintindihan. Sino ang nakakaintindi nito? Pagkatapos kong iwan ang payong saka ko na pagtanto na walang ulan sa labas. Ang palaso ay nasa pana. Kailangan itong bitawan. Ang mga nagtatagumpay sa malalaking bagay ay hindi pinapansin ang maliliit na detalye. Tapang na likido, kaya mo yan, Xu Dangxi. Ito ang buhay na dapat nating mabuhay bilang malalakas at may kakayahang kababaihan. Ang panganay na ginoo ng pamilya Liang mabango. Bakit ang aga mong nagising? Wala bang epekto ang gamot? Sige, gising ka na. Maganda ang interaksyon. Tanggalin mo yan. Xu Dangxi, lumabas ka dito! Xu Dangxi, lumabas ka dito!
Huwag mo akong istorbuhin, Liang. Huwag mo siyang isipin ngayon. Isipin mo ako. Okay? Kung gusto mo. Nagpapahinga sa loob ang panganay na binata. Pinapayuhan kitang huwag mo siyang gambalain. Kuya ko. Tiyak na yung babaeng si Shudangsi ang nasa loob. Paano magkakaroon ng babae kasama ang panganay na binata? Tiyak na nagkakamali ka. Patawarin mo ako. Sa pagpunta ko sa iyo sa napakasamang paraan. Presidente Liang, lumapit ako sa babaeng iyon ayon sa iyong utos, pero sinabi niya na dalhin kita sa silid na ito. Gawin mo ang sinabi niya. Sinabi rin niya na gumawa ng espesyal na hakbang kung kinakailangan. Gagawin ko rin ba yon? Walang espesyal na hakbang. Siya ang aking gamot. Akala ko ito ay isang pakana ng mayamang pamilya laban sa akin, pero lumalabas ako ang kusang loob na nasa bitag. Pasensya na talaga tungkol kahapon. Uminom ako ng sobra at pumasok sa maling silid. Pero huwag kang mag-alala. Ako ng responsibilidad para sa iyo. Talaga? Siyempre, ako ay... Liang Chenche, paano naging ikaw? Kaya kayo ay kambal. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko ginawa ng maayos ang takdang aralin ko. Maaaring. Si Miss Shu ay talagang hinahabol ang aking kapatid. Mukhang ako lang ay kapalit. Tiyak na ako ang mananagot sa mabait na panganay na binatang si Liang. Magpakasal na tayo. Ano ang sasabihin mo? Bigyan mo ako ng dahilan para kumbinsihin ako. Ito ay ang aking dahilan at tiwala para makipagtulungan. Ang toner at lotion ng Cheonjidan ay umabot na sa tuktok sa larangan ng hydration, pagpapanatili ng kahalumigmigan, paglaban sa wrinkles at pagkukumpuni. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Miss Shu. Kaya ko itong gawing mas mahusay. Taglay ko ang pangunahing teknolohiya ng BioHerb AI Tech. Sa pagpapahusay ng aking teknolohiya, ang linya ng produkto ng Cheonjidan ay makakamit ang multidimensional na paglaban sa wrinkles. Ang epekto ng ningning at pagpapaputi ay lubos na mapapabuti. Siguradong magiging bestseller ito. Sa oras na iyon, ang presyo ng stock ay tataas ng hindi bababa sa 20%. Pag-isipan mo, hindi ka matatalo. Shudansi. Babae, may puso ka ba? Lahat ng ito ay mga kalkulasyon sa negosyo sa iyo. Hindi ba ito ang mismong mga issue na pinakanababahala ni President Liang? Hindi. Kaya hindi ka handa? Bakit biglang nag-announce ang kapatid mo na ikakasal na siya? Biglang namulaklak ang Iron Tree. Sino ang pakakasalan niya? Hindi sinabi sa balita. Che, alam mo ba? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Usapang negosyo lang naman ito. Para sa isang tulad ng kapatid ko, maging pagmamahal sa pamilya o romantikong pag-ibig, ito ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa pagpapalitan ng kapakinabangan. Malinaw na ito ay isang kasal para sa pagpapalitan ng interes. Bakit ako kinakabahan? Miss Xu, oras na para sa iyong makeup. Para humawak ng maayos ang foundation, kailangan munang siguraduhin na maganda ang kondisyon ng balat. Ang pagpupuyat sa R&D ay talagang sumira sa kondisyon ng aking balat. Kahit na ito ay isang kasal para sa negosyo, hindi ako pwedeng mapahiya para sa pamilya Shu. Noong buhay pa si nanay, sinabi niya, ako raw ang pinakamagandang nobya. Ang toner at lotion ng Cheonjidan ay tumutulong na patatagin ang ningning ng aking balat. Pagkatapos, gamitin ang sikretong esensya upang agad na ayusin ang epekto ng pagpupuyat. Ngayon, kahit walang makeup, ang balat ko ay mukhang maliwanag at malambot. Parang may sarili itong soft focus filter.
Totoo yan. Ang balat ngayon ay malaman, masigla at malambot. Mas madali na rin ang pag-a-apply ng makeup. Ngayon, gagawin kitang tiyak na pinakamagandang nobya. Ang taong ito, parang pamilyar. Dating nobyo, handa ka na bang tawagin akong hipag? Chudangsi, bumaba ka dito. Pangalan ko ba ay basta-basta mo na lang tatawagin? Dapat mo akong tawaging hipag. Ganyan ka ba kadesperado? Nagkahiwalay lang tayo kanina. At pakakasalan mo ang kapatid ko? Kuya, alam mo ba na siya... Alam ko. Hindi ito ang lugar para magwala ka. Umalis ka. Ikaw ang nagwawala. Sumama ka sa akin. Liang Tianche, huwag mo akong pilitin na hamakin ka. Talo ka, tanggapin mo. Umalis ka na dito. Anong background ng pamilya Shu para makasakay sila sa malaking barko ng pamilya Liang? Isang maliit na pamilya lang, ganoon lang. Wala nang iba kundi ang pagbenta ng alindog ng kanilang anak. At mula sa eksenang iyon, parang parehong binatang Panginoon ng pamilya Liang ay may koneksyon sa kanya. Mahirap na umangat sa lipunan. Ang mga araw ni Shu Dangxi sa pamilya Liang tiyak na magiging mahirap. Hindi pwede. Ito ba talaga ang pag-aasawa ng pamilya Shu? Parang mas ang panganay na Panginoon ng pamilya Liang ay nabighani. Bakit napakaswerte ni Shu Dangxi? Hahalikan na ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Halikan siya, halikan siya. Gabing-gabi na. Magpahinga ka muna. Hindi ko magawa. Malapit na ang launch ng bagong produkto natin. Kailangan kong alamin ang anti-wrinkle data na iniwan ng nanay ko. Kung magagamit nating tama ang data na ito, kasama ang aking BioHerb AI technology, tiyak na mabibigyan natin ang mga user na may early aging concerns ng mas magandang skincare experience. Ma'am, maganda ang pagkakaroon ng matinding drive sa karera, pero mahalaga rin ang pag-aalaga sa sarili mo. Medyo pagod na ako. Gawin mo muna ang skincare mo. Huwag mong sirain ang mukha mo sa pagpupuyat. Sige. Alam mo, kahit na ang bagong formula ng Cheonjidan ay nasa development pa, ang prototype na ito ay kahanga-hanga na. Gaya ng inaasahan sa akin, ang 3 bagong core ingredients na idinagdag ay nagpapalambot, nababanat, at nagpapamoisturize ng balat. Oo, ang asawa ko ay talagang kahanga-hanga. Ang inspirasyon ay nagmula sa mga natuklasan ng pananaliksik sa gene ng balat na inilathala sa authoritative journal na Nature Communication na may impact factor na 2.2% sa buong mundo. Nakatuon sa pagbibigay sa mga babaeng Asyano ng pinakamainam na solusyon sa balat. Ang bagong Cheonjidan toner at lotion ay pinagsasama ang teknolohiya at mga botanical extract
Direct na tumutugon sa dwelop pangunahing problema sa balat. Ang Chinji Essence 12A, ang Youth Activating Essence Pro, at ang nagliliwanag at matibay na floral component, gawing makunat, malambot at nagliliwanag ang balat. Yun ba ang asawa ng CEO natin? Sila talaga ay perpektong tugma, ginawa para sa isa't isa. Pero narinig ko arranged marriage lang ito. Walang tunay na pundasyong emosyonal. O ang amo ay sobrang kaawa-awa. Kahit may titulo, siya pa rin ay isang hindi minamahal na kaawa-awang maliit. Paano kung imbitahan si President Liang na maging unang product tester natin? Kung tutuusin, si Pangulong Liang ay madalas magtrabaho hanggang gabi para sa mga pulong na akma sa target demograpiko ng Cheonjidan. Napakahusay sumipsip, hindi malagkit o mamantika. Kahit ang pinakamapurol na kutis ay maaaring maging plump, makunat at nagliliwanag. Ang teknik ni Guro Shu ay sobrang professional. Pwede mo ring ilapat sa akin? Ito ay isang SPR technique na para lang sa kasintahan, para lang kay President Liang. Kumusta? Maganda ba? Hindi ba maganda ang ginawa ko sa paglulunsad ng bagong produkto ng Cheonjidan? Iyan ang tinatawag na matapang na pagtatanggol sa iyong asawa at pag-aangkin ng iyong karapatan. Dagdag pa, ginawa naming kusang loob na brand ambassador ang aming mga empleyado. Isang win-win-win na sitwasyon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lehitimong katayuan sa harap ng lahat. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Maganda ang ginawa ng dalawang empleyadong iyon. Ito ay isang gantimpala. Opo, Ginoo. Ang ganda talaga ng opisina na ito. Kailan naman ang turn ng iyong nakababatang kapatid na lalaki na umupo dito? Kakita ko lang kay Xiaoxi. Maganda pa rin siya tulad ng dati. Dapat mo siyang tawagin ng may paggalang bilang hipag. Hipag. Kuya, alam mo sa iyong puso kung bakit siya nagpakasal sa iyo. Kapalit ka lang para sa akin. Mga bagay-bagay sa pagitan ng mga in-laws. Kahit bilang kapalit, ang nakatayo sa tabi niya ng hayagan ngayon ay ako. Hindi ba tama? Kung magbago ang isip ko, siguradong babalik siya sa akin. Pustahan tayo? Hindi ako makikipagpustahan sa iyo. Hindi dahil natatakot ako sa iyo, kundi dahil sa respeto sa kanya. Hindi siya naging pusta para sa iyo at sa akin na pag-awayan. Bakit? Bakit? Pareho tayong anak ng pamilya Liang. Dahil lang ilang minuto kang nauna sa akin sa pagsilang, kaya ang kumpanya ay iyo. Ang atensyon ng ating mga magulang ay iyo. At ngayon kahit si Xu Dangxi ay kinuha mo. Talagang isa kang kahanga-hangang kapatid sa akin. Kung gusto mo ito, maaari kong ibigay sa iyo ang kumpanya. Maaari mong kunin ang buhay ng nakakapagod na paghihirap. Ang pagkukunwari mo. Hindi ko kailangan ng iyong limos. Isang araw lahat ng sa iyo, kasama si Xu Dangxi, ako mismo ang kukuha lahat pabalik. Chen, bakit mo bigla akong tinawagan dito? Para sa kasal natin. Hindi ba't nagpakasal na tayo? Gusto ko ng kasal. Na para lang sa ating dalawa. Hindi na kailangan magpakitang gilas para sa iba. Hindi na kailangan ng engrandeng seremonya bilang background. Pagmamay-ari lang ng bawat isa. Sige.
Mahal na mahal kita. Higit pa sa inaakala ko. Manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Sige? Bakit bigla kang naging napaka-sentimental? Ngayon, payagan mo akong halikan ng aking nobya. Kaya hindi mo pa rin siya binitawan. Anong problema, Xiaoxi? Hindi ka ba naiinip lang, Jianche? Hindi mo ako dati tinatawag sa buong pangalan ko ng ganyang kalamig. Ang katotohanang kaya kitang tawagin sa iyong buong pangalan ngayon ay dahil lang sa respeto sa kapatid mo. Kung hindi, may mas masahol pa. Gusto mong marinig ang mga iyon? Talagang ayaw ko na matalas ka. Kamukha ko ang kapatid ko. Minahal mo rin ako una, bakit hindi ka na lang sumabay sa agos? Dapat ay akin ka rin. Tama, mukha mo nga talagang kapatid mo. Pero bakit ako sa particular? Bakit kailangan kitang makilala sa simula pa lang? Nagdulot sa akin na sayangin ang ilang buwan ng aking mahalagang kabataan para sa wala. Gusto mo ba talaga ang kapatid ko? Hindi lang ako mahilig sa kanya. Literal na baliw ako sa kanya. Dapat mahal mo rin ako. Kung hindi, hindi mo ako makikilala ng ganoon kabilis. Malayo ka sa kapatid mo, mula sa ugali hanggang sa karakter. Bukod sa pagkakaroon ng parehong mukha, sa anong paraan ka mas mahusay sa kanya? Hindi mo lang ba gusto na maghiganti sa akin? Ang puot ay nagmumula sa pag-ibig. Iyan ay nagpapatunay na may lugar ako sa iyong puso. Talagang balak kong gumanti sa'yo. Ngunit napagtanto ko napakaraming mahahalagang tao at bagay sa mundong ito. Ang paggastos ng pagsisikap sa isang tulad mo ay ang pinakawalang saysay na pagpili. Gayon din, huwag mo na akong guluhin. Isang mabuting ex ay dapat na parang patay na. Bakit? Bakit gusto ng lahat ang kapatid ko? Shudaxi, tiyak na babalikan kita mula sa kapatid ko. Bakit ka uminom ng sobra? Liang Chichen, bakit ka uminom ng sobra? May nangyari ba? Xiaoxi, bumalik ka na. Akala iiwan mo ako. Saan pa ba ako pupunta kung ayaw kita? Nag-iihersisyo ako ng mabuti kamakailan. Dama mo, hindi ba maganda sa pakiramdam? Noong lasing ka, hindi ko nakita ng maayos. Pero ngayon, ikaw ang nag-umpisa. Kaya mararamdaman ko ng tama. Sabihin mo, saan ba ako hindi kasing galing ng kapatid ko? Babaguhin ko ang sabihin mo. Huwag mo akong iwan, okay? Ako... Ang dakilang presidente ng Liang Corporation, kumikilos na parang tuta. Ako. Hindi ako. Tigilan mo, nakakakiliti. Anong ginagawa mo? Hoy. Nakatulog agad. Sige, hahayaan na kita sa pagkakataong ito. Bakit mo ako kinakagat? Ikaw, malaking aso. Gaya ng dati. Ang magandang balat ay ang pinakamahalagang asset. Kahit walang makeup, ganito pa rin kaganda. Ito ang toner at lotion na Cheonjidan na ginawa ni Madam. Mahusay ang epekto. Inaalagaan ako nito. Pinapanatili akong maningning at malambot. Dahil din sa mukha mo yan. Sino ba naman ang mag-aakala na araw-araw kang nagpupuyat sa harap ng computer at may ganitong mukha ka?
Mas maganda ka pa rin. Sige, mauna na akong maghilamos. Hindi ko akalaing si President Liang ay magaling mag-alaga ng tao. Ikaw lang ang kaya kong alagaan. Anong tinitingnan mo? Masyado akong maraming nainom kagabi, pasensya na. Sa totoo lang, ang gusto kong sabihin sa'yo ay... Gusto ko... Amo, oras na para umalis. Mahuhuli ka sa pulong mo sa umaga. Mauna ka na. Marami pa tayong oras para mag-usap ng dahan-dahan. Sige, Kuya, kung wala ang selyo ng kumpanya, tingnan natin kung paano mo ito maipapaliwanag. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi matanggal? Mahal na bayaw, hindi ba sinabi ko na huwag mong gambalain ang buhay ko dito? Xiaoxi. Makinig ka sa akin. May hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. May sinabi akong kalokohan sa harap ng mga kaibigan ko. Pero hindi iyon ang tunay kong nararamdaman. Masyado kong inalala ang aking pagmumuka. Ngayon alam ko na. Na ang tinatawag na pagmumuka ay walang kabuluhan. Ayaw ko na ng pagmumuka. Ayaw ko na ng pagmamataas. Ikaw lang ang gusto ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sige. Liang Tianche, sobra na ba ang binigay kong kalayaan sa'yo? Ikaw lang ang gusto ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay? Liang Tianche, binigyan ba kita ng masyadong kalayaan? Ikaw, Hindi mo naman sinusubukang gawin yung drama ng isang dominanteng CEO na wife-chasing crematorium, di ba? Sayang hindi ka naman dominanteng CEO at hindi ako isang mangmang at umaasa. May sarili akong paghuhusga. ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Kailangan ko bang ilabas ang puso ko para ipakita sa'yo? Liang Tianche, ang bata-bata mo naman. Ang sakit mo ay hindi nagpapagaan ng sakit ko. Ang sakit ko ay ipinilit sa akin. Ang sayo ay nararapat sayo. Maaari bang pagsamahin ng dalawa? Huwag kang umalis. Sigurado ka bang gusto mo akong itulak palayo? Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Isang araw, babalik ka at magmamakaawa sa akin. Pinahid na pula. Buti na lang ang Cheonjidan ay nakakapagpaluwag. Tapos na. Hindi, kailangan kong sabihin kay Liang Chichen. okay ka lang? Ito si Liang Chichen. Para sa collaboration na ito, ang kliyente ay sobrang nasiyahan. Ako ay labis na natutuwa. Panlob na pulong. Lahat ng hindi kailangan umalis agad. Hindi kailangan? Kuya, sa iyong bagong kasal, baka hindi mo napansin, ilang matatandang shareholder ay nailipat na ang kanilang share sa akin. Ngayon, ako na ang pinakamalaking shareholder na may pinakamataas na stake. Pagkatapos, nais ko ang aking kuya tagumpay sa pamumuno sa grupo sa bagong taas.
Natapos na ang iyong panahon, kuya. Liang Tianke. Ikaw at ako ay magkapatid, kung tutuusin. Sana'y mamulat ka at bumalik sa tamang landas. Mas gugustuhin ko pang hindi magkaroon ng kapatid na tulad mo. Mula pa noong bata ako, tuwing binabanggit ng mga tao ang mga anak ng pamilyang Liang, lagi ka muna nila iniisip. Sa paglabas, laging napagkakamalan ako na ikaw. Kahit hindi nila ako mapagkamalan, sasabihin nila, ito ang nakababatang kapatid ni Liang Qichen. Hindi ba ako nararapat magkaroon ng sarili kong pangalan? Pagod na akong mabuhay sa lilim mo. Nakakatawa. Hindi ba ikaw na mula pagkabata ay mahilig maglaro at ayaw mag-aral? Kapag nagkakaproblema ka sa labas, ako lang ang inaasahan mong sasalo ng sisi para sa'yo. Lahat ito ay sarili mong desisyon. Bakit ngayon ka nagsisisi? Walang silbi ang magtalo. Kuya, kailangan mo lang panoorin kung paano ako, hakbang-hakbang, makakarating sa sarili kong posisyon. Una, ang kumpanya. Pagkatapos si Xu Dangxi. Tingnan mo to, bakit hindi mo alam na humanap ng masisilungan sa ulan? Dahil alam ko na susunduin mo ako. Kahit alam mong susunduin kita, marunong ka namang humanap ng lugar para sumilong at hintayin ako ng maayos. Pero ako, gusto ko lang na maawa ka sa akin. Sabi ni Assistant Wang. Kumikilos daw ako na parang basang-basa na tuta. Talaga kang munting manipulator, ah? Uminom ka ng mainit na tubig. Sino ako? Wala na akong pera at bagsak na. Kailangan kong humanap ng patron. Ang natitira na lang sa akin ay itong muka at katawan. Nakikiusap ako kay Miss Xu na tanggapin ito. Kung iyan na lang ang natitira sa'yo, dapat alagaan mo ito ng mabuti. Gamitin ng tama ang Cheonjidan, pag-angat, pagpapatatag, anti-wrinkle. Kung hindi kapag tumanda ka, paano mo mapapanatili ang aking puso? E di patuloy ko itong gagamitin. Panatilihin ang iyong puso magpakailanman. Bakit ang bait mo sa akin? Wala na akong lahat. Mamahalin mo pa ba ako? Nabasa ba ng ulan ang ulo mo? Inaamin ko, noong una, nagustuhan kita dahil ikaw ang tagapagmana ng pamilya Liang. Ngunit ngayon, gusto kita. Dahil ikaw, Mahalin mo lang ako magpakailanman. ikaw lang ang mamahalin ko magpakailanman. Siya, Oxy. Biglang dumating ang ama mo. Ano sa tingin mo? Ngayong pinalayas ka na sa board, ang isang materialistikong tao tulad niya, tiyak na walang magandang intensyon. Ang tanging bagay na makakaakit sa kanya ngayon ay malamang ang BioHerb AI technology para sa Cheonjidan. Oh, mahal kong anak, bakit kasama mo pa siya? Wala na siyang kapangyarihan sa pamilya Liang. Bilisan mo at hiwalayan na si Liang Qichen. Hindi ba ang bagong may kapangyarihan ay ang dati mong nobyo? Makipag-ayos ka sa kanya. Tara na. Ano pa bang magagawa mo bukod sa pagbenta ng iyong anak? Pwede ring hindi ka makipaghiwalay. Ibigay mo sa akin ang pangunahing teknolohiya ng Liang Corporation. Kung hindi, paano ko mapoprotektahan ang aking anak? Hindi mo makukuha ang teknolohiya at hindi kami maghihiwalay ni Achen. Mula nang iwan mo ang aking ina, hindi na kita kailanman mapapatawad. Ngayon, mangyaring lumabas ka agad. Aalis na ako. Ang sinabi mo lang na hindi mo ako iiwan. Napakasaya ko.
Pareho tayong walang pera ngayon. Bagay na bagay tayo. Sa totoo lang, hindi ako nag-bankrupt. Kaya yung nakakaawang pagkilos sa kalye na igiit na bumalik dito sa maliit na lugar kasama ako, lahat iyon ay kasinungalingan? Pasensya na, Xiaoxi. Huwag kang magalit. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa totoo lang, nang nakawin ni Ache ang selyo, alam ko na, kaya nakipagtulungan ako sa mga shareholder para mag-set ng bitag para sa kanya. Kung wala siyang masamang intensyon, magiging maayos ang lahat. Pero kung gagawa siya ng kahit ano, malalaman niya na ang lahat ng shares niya ay na-short. Masyado ba akong malupit? Anong problema, Xiaoxi? Huwag kang magalit. Kung hindi ka masaya, saktan mo ako. Huwag kang umiyak. Ang galing! Mayaman pa rin akong babae. Magaling, Liang Chichen. Ganyan mo dapat tratuhin ang mga taong ganyan. Huwag mo na akong lokohin ulit. Mabuti basta hindi ka galit. Tawagin ang lahat para sa pulong. Saang department ka galing? Bunso, sabihin mo sa akin saang department ako. Anong ginagawa mo dito? Sinuri ko ang financial report noong nakaraang buwan. Nakakadismaya ang mga resulta. Ganyan lang ba ang kakayahan mo? Hindi mo dapat ako kino-question. Mukhang hindi mo pa napapansin ang paglabas ng ESOP at ang interbensyon ng bagong VC. Ang original mong 40% equity stake ay natunaw na sa mas mababa sa 0.4%. Ngayon, ako na ang pangunahing shareholder. Talo ka na, bunso. Imposible. Ikaw pala. Pinagsabwatan ninyo akong linlangin. Ang original mong bahagi sa grupo ay 5% lang ang kulang kumpara sa akin. Inubos ko ang sarili ko para sa kumpanya habang ikaw ang nakinabang. Akala ko ito ay para sa iyong ikabubuti. Ngunit hindi ko inaasahan na sobrang sakim mo. Bunso, mula ngayon kailangan mong matutong lumaki ng mag-isa. Kung hindi ko ito makukuha, walang makakakuha. Isang araw, pipilitin kitang lumuhod at magmakaawa sa akin. Bibili ako ng paborito mong pastries sa tindahan ngayon. Hintayin mo ako. Gutom na ako, bumalik ka na. Opo, ginang. Nagising ka na sa wakas. May masama akong kutob dito. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? May nangyari ba talaga? Sayang, hindi nasasagot ang kapatid sa tawag niya. Bakit mo ako kinidnap? Kapag pinatay kita, lahat ng sayo ay magiging akin. Ito ba ang gusto mo? Oo. Ang nakikita kang naghihirap ay nagpapagaan ng pakiramdam ko. Magkapatid tayo sa dugo. Ano naman kung magkapatid tayo? Noong kinuha mo ang lahat sa akin, naisip mo ba na ako'y kapatid mo? Hindi ka ganyan nung bata tayo. Huwag mong awayin ang kapatid ko. Kuya, huwag kang matakot. Si AC ang magproprotekta sa'yo. Sinabi mo, nung bata tayo, nagbabago ang tao, di ba? Kumusta, Assistant Wang? Nandyan pa ba si Aichen sa kumpanya? Umalis siya pagkatapos ng trabaho. Oh, Director Lee, pumunta ba si Aichen sa club? Hindi. Sige, kung darating siya sabihin mo sa akin.
Mahalin mo lang ako magpakailanman. Mahal lang kita magpakailanman. At Chen, malayo na ang ating pinagsamahan. Huwag mong hayaan na may mangyari sa iyo. Liang Chichen, nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Kung gusto mong iligtas silang Chichen, pumunta ka mag-isa. Ang address ay ipinadala sa iyong telepono. Oo. Achen, ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit, dun ka lang. Ache, alam kong hindi ka masama sa puso. Ano man ang problema? Maaari tayong umupo at pag-usapan ng maayos, tama ba? Ngayon gusto mo bang pag-usapan ng maayos? Huli na hipag. Ache, ano ang gusto mo? Mabibigay ko sa'yo ang kahit ano. Pakawalan mo siya. Ikaw ang gusto ko. Halika rito. Siya, Oxy, huwag. Achen, Kunin mo ang kutsilyo at saksakin mo ang sarili mo. Saksakin mo hanggang masiyahan ako. Kung hindi, huwag kang magtaka kung madulas ang kamay ko. kung meron kang anumang sama ng loob, ilabas mo sa akin. Magtiis ka pa ng kaunti, darating na ang tulong. Assistant Wang, alam ko kung nasaan si Achen. I-track mo ang aking telepono sa ngayon, agad-agad. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Hindi. Aking nakatataas, mapagmataas na kapatid. Sa wakas ay ibinaba mo ang iyong marangal na ulo. Ayos ka lang ba? Liang Chichen, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Hindi. Bakit? Bakit handa kang mamatay para sa kanya? Oo. Sulit ba? Ang mga taong katulad mo ay hinding-hindi maiintindihan. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ko tatanggapin yan. Hindi ako naniniwala na lagi akong matatalo. Xiaoxi, gusto kong lagi mo akong maalala. Gusto ko sa tuwing titingnan mo ang aking kapatid. Maisip mo ako. Kuya, hindi ka makakalaban sa isang patay na tao. Kuya, ako nanalo. Babae, ang tigas ng puso mo. Isang buwan akong nasa ospital at 29 beses mo lang ako binisita. Nakikiliti. Tigilan mo na ang pagkuskus. Lalo ka nang nagiging bata. Namiss kita. Namiss mo ba ako? Tama nga. Damhin mo. Maganda ang pag-apply ko ng Cheonjidan. Ang gwapo ko pa rin. Hindi ka pa ganap na gumaling. Tigilan mo ang pag-aasta. Sino nagsabi? Maganda ang kondisyon ko. Hindi ako naniniwala. Ayaw maniwala. Sige, hintayin mo.